Ang tunog ng mga nababasag na salamin. Ang nakabibinging pagpreno ng sasakyan sa basang kalsada. At ang sigaw. Ang sigaw ni Isabel. Marco. Nagising si Marco na humahabol sa kanyang hininga. Basa ng malamig na pawis ang kanyang noo at liig, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa mamahaling kumot. Madilim ang kwarto, pero sa kanyang isipan, malinaw na malinaw pa rin ang mga imahe mula sa panaginip o sa alaala. Ang nagbabagang metal, ang amoy ng nasusunog na goma, at ang sakit. Ang walang katapusang sakit. Ilang sandali siyang nanatiling nakahiga, pinakikiramdaman ang bawat pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang katahimikan ng malaking kwarto ay mas mabigat pa kaysa sa anumang ingay. Ito ang kanyang kulungan. Isang magarbong kulungan na may malalambot na unan at mamahaling kasangkapan, pero kulungan pa rin. Dahan-dahan siyang bumangon. Bawat galaw ay may kasamang kirot, isang paalala ng gabing iyon. Hindi ang kirot sa kanyang mga buto ang pinakamasakit. Ito ay ang kirot na nakikita niya sa tuwing haharap siya sa salamin. Kinapa niya ang lamesa sa tabi ng kama at kinuha ang isang baso ng tubig. Ngunit sa halip na uminom, tinitigan niya lamang ito. Sa ibabaw ng tubig, nakita niya ang isang pira-pirasong refleksyon. Isang mata. Isang pilat. Isang anino ng kung sino siya dati. Sa isang iglap, bumalik ang galit. Isang nag-aalab na galit na nagsimula sa kanyang sikmura at umakyat hanggang sa kanyang lalamunan. Buong lakas niyang ibinato ang baso sa pader. Umalingaw-ngaw sa buong silid ang tunog ng nabasag na bubog. Para siyang nabunutan ng tinik. Ngunit panandalian lamang ang ginhawa. Ang galit ay napalitan ng pamilyar na pakiramdam, ang pagkasuklam sa sarili. Tumayo siya at lumakad patungo sa full-length mirror sa kabilang dulo ng silid, ang kanyang mga paa ay maingat na umiiwas sa mga bubog. Huminto siya sa harap nito, sa ilalim ng malamlam na ilaw mula sa bintana. At doon, nakita niya ang halimaw. Ang kaliwang bahagi ng kanyang mukha ay isang mapa ng kapahamakan. Ang mga pilat ay malalalim at kulay ube, binabago ang dating perpektong panga at pisngi. Ang isang kilay ay halos wala na, at ang mata sa ilalim nito ay tila laging malungkot at galit ng sabay. Dati, ang mukhang ito ang nagbubukas ng lahat ng pinto para sa kanya. Ang mukha ng isang batang sihi, ang mukha na laging nasa pabalat ng mga magazine, ang mukha na minahal ni Isabelle. Ngayon, ito ang mukha na nagtataboy sa lahat. Napangisi siya, ngunit ang kilos ay mas mukhang isang iwi ng isang hayop na nasasaktan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinaplos ang mga pilat. Malamig. Magaspang. Isang permanenteng paalala ng kanyang kabiguan. Sa kanyang isipan, biglang sumulpot ang imahe ng dati niyang mukha. Ang matangos na ilong, ang makisig na panga, ang ngiti na kayang matunaw ang kahit sinong babae. Napapikit siya ng mariin. Hindi niya na kaya. Sa isang sigaw ng pagkadurog at galit, sinuntok niya ang salamin. Nabasag ito sa libu-libong piraso, bumagsak sa sahig na parang mga luhang kristal. Ang kanyang kamao ay nagdugo, ngunit hindi niya ininda ang sakit. Tinitigan niya ang kanyang basag na refleksyon sa mga pira-pirasong salamin sa sahig. Isang sirang lalaki na nakatingin pabalik sa kanya. Ang bawat piraso ay nagpapakita ng ibang bahagi ng kanyang pagkasira. Biglang tumunog ang telepono sa kanyang tabi, isang matinis at mapilit na tunog na sumira sa katahimikan. Ang kanyang pribadong linya. Tanging isang tao lang ang may lakas ng loob na tumawag dito ng ganitong oras. Pinabayaan niya itong tumunog. 1, 2, 3 beses. Ngunit hindi ito tumigil. Sa ika-4 na ring, padabog niya itong sinagot. Ano, bungad niya, ang boses ay magaspang at puno ng galit. Marco, ano ang ingay na iyan? Ang malamig at kontroladong boses ng kanyang ina, si Doña Elena de Villa, ang sumagot mula sa kabilang linya. Walang bakas ng pag-aalala, tanging pagkainis. Tumawag ang kasambahay. May binasag ka na naman daw. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Marco. Nagre-redecorate lang ako, mahuwag kang mag-alala. Huwag mo akong pilosopohin, Marco, sagot ni Doña Elena. Wala akong panahon para sa mga drama mo. Tumawag ako para sabihing may darating na bagong nurse dyan ngayon. Ang pangalan niya ay Clara Santos. Ito na ang pang-7.
Pakiusap lang, subukan mo namang huwag siyang takutin para lang magkaroon tayo ng kapayapaan sa bahay na ito. Napailing si Marco. Kapayapaan? O para hindi masira ang imahe ng kumpanya? I-save mo na ang pera mo, mapaalisin ko rin siya. Alam mo yan. Hindi na ito tungkol sa pera, Marco. Ito ay tungkol sa iyong responsibilidad. Kailangan mong gumaling. Kailangan kang bumalik sa trabaho. Hindi habang buhay ay magkukulong ka lang dyan na parang isang. Natigilan si Doña Elena, ngunit alam na ni Marco ang kasunod ng sasabihin nito. Na parang isang halimaw. Gagawin ko ang gusto ko, mariing sabi ni Marco. Hindi. Gagawin mo ang sinasabi ko. Maging maayos ka sa kanya. Maliwanag, utos ng kanyang ina, bago ibaba ang telepono. Hindi na nag-abalang sumagot si Marco. Ibinalibag niya ang telepono pabalik sa lalagyanan nito. Galit. Iyon ang tanging panggatong na nagpapanatili sa kanya. Galit sa nangyari. Galit sa kanyang ina. At ngayon, galit sa babaeng hindi pa niya nakikita. Isa na namang estranghero na titingin sa kanya na maihalong awa at takot. Isa na namang babayarang tagapag-alaga na magkukunwaring naiintindihan siya. Naupo siya sa isang malaking silya sa pinakamadilim na sulok ng silid, hinahayaan ang dugo mula sa kanyang kamao na tumulo sa sahig. Doon siya naghintay, nakatingin sa pinto, na parang isang mandaragit na nag-aabang sa kanyang biktima. Ilang minuto ang lumipas. Narinig niya ang mahihinang yapak sa labas ng pasilyo. Huminto ito sa tapat ng kanyang pinto. Isang mahinang katok. Hindi siya kumibo. Hinayaan niyang manatili sa ere ang tensyon. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang sinag ng ilaw mula sa pasilyo ang pumasok at isang anino ng babae ang tumambad sa may pintuan. Isang malumanay na boses ang bumasag sa katahimikan. Sir Marco. Ako po si Clara, ang bago ninyong nurse. Hindi sumagot si Marco. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa isa pang baso ng tubig sa mesang katabi niya. Ang basong hindi niya nagalaw. Nang walang anumang babala, kinuha niya ito at buong lakas na ibinato sa direksyon ng pinto. Kasabay ng pagbukas niya ng pinto ang mabilis na paglipad ng isang bagay patungo sa kanya. Sa isang kisap mata, nakita ni Clara ang hugis ng isang baso. Hindi siya natinag. Sa halip na umatras, bahagya lamang niyang iginilid ang kanyang ulo. Sumalpok ang baso sa pader sa likuran niya, at ang tunog ng pagkabiyak nito ay umalinggaw sa pasilyo. Nanatiling kalmado si Clara. Huminga siya ng malalim at pumasok sa loob ng silid, dahan-dahan isinara ang pinto sa kanyang likuran. Ang dilim sa loob ay halos kumpleto, tanging isang maliit na sinag ng liwanag mula sa bintana ang nagbibigay hugis sa mga kasangkapan. Amoy luma ang hangin, may halong alak at isang bagay na metaliko, dugo. Sa pinakamadilim na sulok, nakaupo ang isang anino. Isang malaking bulto sa isang silya. Hindi ito gumagalaw, ngunit ramdam ni Clara ang matatalim na tingin nito na nakatutok sa kanya. Mag-iingat po kayo, sir, sabi niya sa malumanay ngunit matatag na boses, na tila walang nangyari. Baka masugatan kayo sa mga bubog. Walang sagot. Tanging isang mahinang ungol na puno ng pagbabanta. Hindi niya ito inintindi. Inilapag niya ang kanyang bag sa isang malinis na upuan at sinimulang suriin ang silid. Nakita niya ang mga pira-pirasong salamin mula sa nabasag na full-length mirror, nagkalat sa sahig na parang mga diamante sa dilim. Habang naghahanap siya ng walis at duspan sa isang kabinet, isang imahe ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Isang kalsada. Ang tunog ng ambulansya. At ang kanyang nakababatang kapatid na si Leo, nakahandusay, duguan, ang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Nakatayo lang siya roon, ilang metro ang layo, naninigas, hindi makagalaw, hindi makasigaw. Walang nagawa. Napapikit si Clara at iwinaksi ang alaala. Humigpit ang hawak niya sa walis. Hindi na maulit iyon. Hindi na siya muling magiging inutil. Nagsimula siyang magwalis. Ang bawat tunog ng pagkayod ng walis sa sahig ay tila isang panata. Dahan-dahan niyang nilinis ang mga bubog, inilagay sa dustpan at maingat na itinapon sa basurahan. Nang matapos, lumapit siya sa lalaking nasa anino. Ngayon, mas malinaw na niyang nakikita ang pinsala sa mukha nito. At ang sariwang dugo sa kanyang kamao. Sir Marco, sabi niya ulit. Kailangan po nating gamutin ang sugat sa kamay ninyo.
Huwag mo akong pakialaman, sagot nito, isang ungo na nagmumula sa kaibuturan ng dibdib. Itinago nito ang kamay na duguan sa likod ng silya. Hindi umatras si Clara. Kinuha niya ang first aid kit mula sa kanyang bag at ipinatong ito sa isang maliit na mesa. Parte po ito ng trabaho ko, sir. Baka po maimpeksyon yan. Isang bigla at marahas na kilos, tumayo si Marco mula sa kanyang silya. Mas matangkad siya kaysa sa inaakala ni Clara, at kahit sa dilim, ramdam niya ang bigat ng presensya nito. Isang hakbang lang ang layo niya rito. Hindi ka ba natatakot sa akin? Tanong nito, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Lahat sila natakot. Lahat sila umalis. Tinitigan siya ni Clara ng diretso sa mga mata, o sa kung saan niya inakalang naroon ang mga mata nito sa dilim. Ang nakikita ko po ay isang sugat na kailangang gamutin, sagot niya nang may diin sa bawat salita. Trabaho ko po ito. Natigilan si Marco. Tila hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Pagkatapos, sa isang mabilis na kilos, inagaw nito ang bulak at bote ng antiseptic mula sa kamay ni Clara. Ako na, sabi nito nang may pagkasuplado at umupo ulit. Nagsimula itong linisin ang sarili nitong sugat, ang bawat diin ng bulak sa balat ay nagpapakita ng kanyang pagtitimpi sa sakit. Habang abala ito, ginamit ni Clara ang pagkakataon para buksan ang makapal na kortina. Pumasok ang kulay abo na liwanag ng hapon, at sa wakas ay nakita niya ng buo ang silid. Ito ay isang larawan ng magarbong pagkawasak. At sa isang mesang natumba, may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Isang silver picture frame. Dahan-dahan niya itong pinulot. Nakatingin pabalik sa kanya ang isang litrato ng isang lalaking hindi niya halos makilala. Si Marco de Villa, bago ang lahat. Ang kanyang ngiti ay nakakasilaw, puno ng kumpiyansa at sigla. Katabi niya sa litrato ang isang napakagandang babae na nakasabit sa kanyang braso. Si Isabel Roses, ang sikat na modelo. Mukha silang perpekto, tila kinuha mula sa isang pelikula. Narito ang lalaking sinusubukan niyang tulungan. Hindi ang halimaw na nasa silya, kundi ang lalaking marunong ngumiti. Ibigay mo sa akin yan. Ang boses ni Marco ay biglang naging mas malalim, mas mapanganib. Hinablot nito ang picture frame mula sa kanyang kamay at padabog na ipinatong sa mesa, nakataob. Tila ayaw na nitong masilayan pa ang sarili nitong nakaraan. Hindi nagpakita ng takot si Clara. Tumango lamang siya at bumalik sa kanyang propesyonal na tungkulin. Sir, ayon po sa schedule na iniwan ni Doña Elena, oras na po para sa mga gamot ninyo. Pagkatapos po niyan ay ang inyong hapunan. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Marco. Hapunan? Sa tingin mo ba may gana akong kumain sa kulungan na ito? Kailangan ninyo pong kumain para manumbalik ang lakas ninyo, mahinahong paliwanag ni Clara, habang inihahanda ang mga tableta at isang basong tubig. Ang kailangan ko ay ang iwanan mo akong mag-isa, sagot nito, ipinikit ang mga mata na parang isang haring pagod ng makipagtalo sa isang alipin. Biglang nag-vibrate ang cellphone na bigay sa kanya ng ahensya. Nakita ni Clara ang pangalan sa screen, Doña Elena de Villa. Huminga siya ng malalim bago ito sagutin at lumayo ng kaunti para sa privacy. En Santos, bungad ng malamig na boses. Good afternoon po, ma'am. May progreso ba? Tanong nito, diretso sa punto. Huwag mo akong bibigyan ng mga palusot. Binabayaran kita para gawin ang trabaho mo, hindi para maging kaibigan niya. I need results. Make him cooperate. Opo, ma'am. Ginagawa ko po ang lahat, sagot ni Clara, pinapanatili ang kanyang propesyonal na tono. Siguraduhin mo lang. Ayokong marinig bukas na umalis ka na rin tulad ng 6 na nauna sa'yo. At ibinaba na nito ang tawag. Napabuntong hininga si Clara. Ang bigat ng buong mundo ay tila ipinapasan sa kanya. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo lamang tumibay ang kanyang determinasyon. Lumabas siya sandali at bumalik na may dalang tray. Mayroon itong mainit na sabaw, kanin at pritong isda. Ang simpleng amoy ng pagkain ay pumuno sa malungkot na silid. Inilapag niya ito sa mesa malapit kay Marco. Hindi man lang ito gumalaw. Ang mga mata nito ay nanatiling nakapikit. Sir, narito na po ang pagkain inyo, sabi ni Clara. Walang sagot. Sir Marco. Biglang idinilat ni Marco ang kanyang mga mata.
Ang tingin nito ay kasing talim ng bubog na winasak niya kanina. Sinabi ko ng ayoko. Bingi ka ba? Hindi umalis si Clara. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ng mesa, ang kanyang postura ay kalmado, ngunit hindi matitinag. Nakita niya kung paano bumagsak ang tingin nito sa tray ng pagkain, at pagkatapos ay sa nakataob na picture frame. Sa isang iglap, naintindihan niya. Hindi lang pagkain ang tinatanggihan nito. Tinatanggihan nito ang buhay. Hinayaan ni Clara na lumipas ang ilang segundo ng katahimikan. Pagkatapos, sa boses na halos isang bulong ngunit malinaw at puno ng kahulugan, sinabi niya. Kung ayaw ninyong kumain para sa sarili ninyo, gawin ninyo para sa alaala ng taong minahal ninyo bago ang lahat ng ito. Biglang natigilan si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang panga ay nanigas. Ang mga salita ni Clara ay tumama sa isang bagay na malalim sa loob niya, isang bagay na mas masakit pa kaysa sa kanyang mga pisikal na sugat. Isang bagay na matagal na niyang sinusubukang ibaon sa limot. Tumama ang mga salita ni Clara na parang kidlat sa isang gabing walang ulan. Bigla, malakas at ganap na hindi inaasahan. Gawin ninyo para sa alaala ng taong minahal ninyo. Paano niya nalaman? Paano nahulaan ng estrangherang ito ang eksaktong bigat na nagpapabagsak sa kanya? Tinitigan niya si Clara, hinahanap ang anumang bakas ng pang-aasar o katusuhan sa mukha nito, ngunit wala siyang nakita. Tanging isang tahimik na pag-unawa. Naramdaman ni Marco na tila siya hinubaran sa harap nito. Ang galit na nagsilbing baluti niya ay biglang gumuho, at sa ilalim nito ay ang hubad na katotohanan ng kanyang kalungkutan. Hindi siya nagsalita. Ayaw niyang bigyan ito ng kasiyahang makita siyang apektado. Sa halip, sa isang kilos na puno ng pag-aatubili, kinuha niya ang kutsara. Dahan-dahan siyang sumubo ng sabaw. Mainit ito, ngunit hindi niya nalasahan. Bawat subo ay isang pag-amin ng pagkatalo. Kumain siya hindi dahil sa gutom, kundi para matapos na ang usapan, para maitaboy na ito palayo. Nang maubos niya ang pagkain, tumayo si Clara, kinuha ang tray, at umalis nang walang sinasabi. Ang katahimikan na iniwan nito ay mas mabigat pa kaysa sa kanyang mga naunang salita. Sa sumunod na araw, nagbago ang pananaw ni Marco. Hindi na lamang siya galit. Nagmamasid na siya ngayon. Pinapanood niya ang bawat kilos ni Clara. Kung paano ito maglakad ng walang ingay, kung paano nito ayusin ang kanyang mga gamot ng may sistema, kung paano ito magbasa ng libro sa isang sulok kapag walang ginagawa. Isa siyang misteryo. Isang kalmadong presensya sa gitna ng kanyang magulong mundo. Ngunit ang pride ni Marco ay hindi basta-basta sumusuko. Kailangan niyang subukan ang babaeng ito. Kailangan niyang hanapin ang kanyang kahinaan. Sa oras ng pananghalian, habang inaabot nito sa kanya ang isang mangkok ng mainit na sopas, sinadya niyang tamaan ang kamay nito. Natapon ang sopas sa sahig at sa sapatos ni Clara. Oops, sabi ni Marco, ang boses ay puno ng huwad na paghingi ng tawad. Inaasahan niyang magagalit ito o kahit man lang ay mapipikon. Ngunit wala. Tumingin lamang ito sa natapong sopas, pagkatapos ay sa kanya. Okay lang po, sir, sabi nito at kumuha ng basahan. Nagsimula itong maglinis na parang wala lang. Walang reklamo. Walang buntong hininga. Lalo lamang siyang nainis at humanga. Nang hapong iyon, habang nagpapahinga siya sa kanyang silid, narinig niya ang boses ni Clara mula sa pasilyo. Nakikipag-usap ito sa cellphone. Ang kanyang unang reaksyon ay inis, pero napalitan ito ng kuryosidad. Maingat siyang gumilid sa kama, sapat lang para marinig ang usapan nang hindi siya napapansin. Kumusta ka na, bunso? Ang boses nito ay biglang nagbago. Nawala ang formal at kontroladong tono. Napalitan ito ng isang bagay na malambing, puno ng pagmamahal. Okay lang ako dito. Huwag mo akong alalahanin. Nakainom ka na ba ng gamot mo? Magaling. Sige ka, pag di ka sumunod kay ate, wala kang pasalubong. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula rito. Isang tawa na malinis at totoo. Napahiga si Marco pabalik sa kama, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Sino si Clara Santos? Ang babaeng ito na kayang maging matatag na parang bato sa harap ng kanyang galit, ngunit kayang maging ganito kalambing sa kanyang pamilya. Hindi siya katulad ng ibang mga nurse na dumaan. Hindi ito natatakot sa kanya, at tila hindi rin ito naaawa.
Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang aksidente, naramdaman ni Marco ang isang bagay maliban sa galit at pagkasuklam. Kuryosidad. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali sa pagtulog. Ang kanyang isipan ay ligalig at dinala siya nito pabalik sa bangungot na lagi niyang iniiwasan. Madilim. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng gasolina at nasusunog na bakal. Ang init ng apoy ay dumadampi sa kanyang balat. May mga sigaw. Ang kanyang sigaw. At ang sigaw ni Isabel. Marco, tulong. Nakikita niya ito, nakapiit sa kabilang upuan, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Sinusubukan niyang abutin ito, ngunit ang kanyang katawan ay tila yari sa tingga. Hindi siya makagalaw. Isang pira-pirasong metal ang nakatusok sa kanyang hita, at ang sakit ay parang kuryenteng gumagapang sa buong katawan niya. Isabel! Ang apoy ay lumalaki, palapit ng palapit. Sinubukan niyang muli, buong lakas, ngunit walang nangyari. Nakikita niya ang takot sa mukha nito na napapalitan ng wala. Isang blankong ekspresyon bago ito nilamon ng dilim. Isabel! Napabalikwas ng bangon si Marco, ang sigaw ay umalingaw-ngao sa malaking silid. Ang kanyang puso ay kumakaripas, at ang kanyang buong katawan ay basang-basa ng pawis. Hinahabol niya ang kanyang hininga, ang mga mata ay ligaw na tumitingin sa paligid, hinahanap ang apoy, ang panganib. Ngunit wala. Tanging ang pamilyar na dilim ng kanyang silid, ang malamig na hangin mula sa aircon, at ang nakabibinging katahimikan. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Agad na nag-init ang ulo ni Marco. Sinabi ko nang huwag kang papasok ng walang paalam, sigaw niya sa anino sa may pintuan. Ngunit ang anino ay hindi sumagot. Pumasok ito ng dahan-dahan. Si Clara. Wala itong dalang ilaw, tanging ang liwanag mula sa pasilyo ang nagbibigay hugis sa kanyang anyo. Hindi ito nagsalita. Hindi ito nagtanong kung okay lang ba siya. Sa halip, lumakad ito patungo sa maliit na ref sa sulok, kumuha ng isang bote ng malamig na tubig, at nagbuhos sa isang baso. Lumapit ito sa kanyang kama at maingat na inilapag ang baso sa bedside table. Pagkatapos, umatras ito. Hindi ito umalis. Naupo lamang ito sa silya sa pinakamalayong sulok ng silid, kung saan halos hindi ito matamaan ng liwanag. Doon, nanatili itong tahimik. Isang gwardiya. Isang saksi. Pinanood siya ni Marco. Hinintay niya ang mga salita ng awa, ang mga propesyonal na tanong. Ngunit wala. Tanging katahimikan. Tanging ang kanyang presensya. Dahan-dahan, humupa ang kabog sa kanyang dibdib. Ang matinding takot mula sa bangungot ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Pagkahiya. Sa harap ng babaeng ito, hindi siya ang kinatatakutang halimaw ng mansyon. Isa lamang siyang lalaking sumisigaw sa dilim dahil sa takot. Lumipas ang ilang minuto. Ang tanging maririnig ay ang kanyang humihinang paghinga. Tumingin siya sa direksyon ni Clara, sa anino na hindi gumagalaw. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili ay nagkaroon ng unang bitak. Isang maliit na siwang kung saan nakalusot ang isang tanong na hindi para sa pananakit, kundi para sa pag-unawa. Sa isang boses na halos pabulong, basag at puno ng pagod, nagsalita si Marco. Bakit ka pa nandito? Ang tanong ni Marco ay lumutang sa katahimikan ng silid. Hindi ito isang hamon, hindi rin isang insulto. Ito ay isang tunay na tanong, ipinanganak mula sa pagod at pagkalito. Bakit ka pa nandito? Tumayo si Clara mula sa kanyang upuan sa dilim. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi gaanong malapit para maging banta, ngunit sapat na para maramdaman ang kanyang presensya. Huminto siya sa paanan ng kama. Sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatago sa bintana, tinitigan niya ang lalaking nakaupo sa kama, ang anino ng dating makapangyarihang ngayon ay nababalot ng pawis at takot. Ang kanyang galit ay nawala at ang natira ay ang kanyang kahinaan. Nandito po ako, panimula ni Clara, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag, dahil nakikita ko na sa likod ng galit, may isang taong gustong lumaban. Natigilan si Marco. Ang kanyang mga mata, na nasanay na sa dilim, ay nakatitig sa kanya, sinusuri ang bawat salita. Nandito ako, pagpapatuloy ni Clara, dahil gusto kong makita kang manalo. Walang nagsalita pagkatapos noon. Ang mga salita ay naiwan sa hangin, mas makapangyarihan kaysa sa anumang sigaw o pagbabanta. Hindi niya ito sinabihan na magpakatatag.
Hindi niya sinabing di kaya mo yan. Sa halip, sinabi niyang naniniwala siyang mailaban pa sa loob nito. Tumalikod si Clara at tahimik na lumabas ng silid, iniwan si Marco na mag-isa sa kanyang mga iniisip. Kinabukasan, may nagbago. Nang pumasok si Clara sa silid dala ang almusal, hindi siya sinalubong ng nakabibinging katahimikan o ng galit na tingin. Nakaupo si Marco sa gilid ng kama, nakatingin sa labas ng bintana. Ayon sa doktor mo, sabi ni Clara, ipinatong ang tray sa mesa, kailangan mo nang simulan ang iyong physical therapy exercises. Mga simpleng paggalaw lang muna para sa iyong mga braso at binti. Inaasahan niyang tatanggi ito, ngunit sa kanyang pagkagulat, tumango lamang si Marco. Isang bahagyang tango, ngunit sapat na iyon. Nagsimula sila. Itinuro ni Clara ang mga simpleng pag-unat. Ang mga unang pagsubok ay puno ng hirap. Nanginginig ang mga braso ni Marco, at isang ungol ng sakit ang kumakawala sa tuwing pinipilit niyang igalaw ang kanyang mga binti. Sa isang pagkakataon, nang tinutulungan ni Clara na iangat ang braso nito, napahawak siya sa kamay nito para suportahan. Ang balat nito ay magaspang sa ibabaw, ngunit ramdam niya ang init sa ilalim. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang kislap. Isang bagay na hindi inaasahan. Ang kanyang tibok ng puso ay bumilis ng bahagya, at mabilis niyang ibinawi ang kanyang kamay, isang bahagyang pamumula ang gumuhit sa kanyang mga pisngi. Nag-iwas siya ng tingin, bumalik sa kanyang propesyonal na pag-ugali. Ngunit ang sandaling iyon na natili iyon. Ano ang nangyayari dito? Isang matigas at malamig na boses ang pumutol sa sandali. Pareho silang napalingon sa pinto. Nakatayo roon si Doña Elena de Villa, ang kanyang postura ay perpekto, ang kanyang mamahaling damit ay walang gusot. Ang kanyang mga mata, na kasing talim ng sa kanyang anak, ay nakatuon sa kamay ni Clara na ilang pulgada na lang ang layo mula sa kamay ni Marco. Ma'am, magandang umaga po, bati ni Clara, agad na tumayo ng tuwid. Sinisimulan lang po namin ang physical therapy ni Sir Marco. Ngunit ang mga mata ni Doña Elena ay hindi tumingin sa kanyang anak. Nakatutok ito kay Clara. Santos, maaari ba kitang makausap sa labas? Sandali lang. Hindi ito isang pakiusap kundi isang utos. Sumunod si Clara sa pasilyo. Isinara ni Doña Elena ang pinto ng silid ni Marco. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tanong ng matandang babae. Ang boses ay mababa ngunit puno ng yelo. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, ma'am. Ang trabaho mo ay alagaan siya, hindi para landiin siya, diretsong sabi ni Doña Elena, walang paligoy-ligoy. Huwag mong isipin na dahil pinapakitaan kanya ng kaunting kabaitan, ay mailugar ka na sa pamilyang ito. Isa ka lang empleyado. Nurse ka lang. Huwag mong kalimutan ang iyong lugar. Isang maling galaw mo pa, Jim Santos, at sisiguraduhin kong hindi ka na makakakuha ng trabaho sa kahit saang ospital sa Maynila. Maliwanag. Naramdaman ni Clara ang pag-init ng kanyang mga tainga, ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang mukha. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Doña Elena. Maliwanag po, ma'am. Tumalikod si Doña Elena at naglakad palayo, ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngao sa marmol na sahig. Naiwan si Clara na nakatayo roon, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili, bago bumalik sa silid. Inaasahan niyang madadatnan si Marco na muling nagtayo ng pader sa pagitan nila na ang lahat ng kanilang pinagsimulan ay nawala na dahil sa kanyang ina. Ngunit hindi. Nakatingin ito sa kanya, ang mga mata nito ay seryoso, sinusuri siya. Tila narinig nito ang lahat. Naghihintay siya. Naghihintay sa utos na umalis na. Sa halip, nagsalita si Marco. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Bumalik ka bukas. Hindi ito isang tanong. Ito ay isang utos. Ngunit sa ilalim ng tigas nito, narinig ni Clara ang isang bagay na iba. Isang bagay na parang isang pakiusap. Ang mga salitang iyon, bumalik ka bukas, ay naging isang kasunduan sa pagitan nila. Isang hindi nakasulat na kontrata na nagsasabing susubukan nila. At sinubukan nga nila. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting gumuho ang mga pader na itinayo ni Marco. Ang mga araw ay nagkaroon ng bagong ritmo. Sa umaga, may physical therapy. Sa una, puno ito ng hirap at mga ungol ng sakit, ngunit di nagtagal, napalitan ito ng mga tahimik na pag-uusap.
Taga-saan ka nga pala, Clara? Tanong ni Marco isang araw, habang tinutulungan siya nitong iunat ang kanyang binti. Sa Quezon City lang po, sir, sagot nito, ang atensyon ay nasa kanyang ginagawa. Huwag mo na akong tawaging sir, sabi ni Marco, na ikinagulat maging ng sarili niya. Marco na lang. Nakita niya ang bahagyang pagngiti sa mga labi ni Clara, bago ito mabilis na nag-iwas ng tingin. Sige po. Marco. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa ikbunso, na lagi nitong kausap sa telepono. Nalaman niyang ang pangalan nito ay Leo, at ito ang dahilan kung bakit nagsusumikap si Clara. Hindi nito ibinigay ang lahat ng detalye, ngunit sapat na ang kanyang narinig para maunawaan na malalim ang pagmamahal nito sa kapatid. Isang gabi, habang nag-aayos si Clara ng kanyang mga gamit bago umuwi, nakita siya ni Marco na nakatitig sa bookshelf. Mahilig ka bang magbasa? Tanong niya. Opo. Dati, sagot nito. Pero ngayon, bihira na dahil sa trabaho. Tumayo si Marco, medyo umayos na ang paglalakad kahit may kaunting pilay pa. Lumapit siya sa bookshelf, kumuha ng isang libro at iniabot dito. Hiram mo muna. Mukhang mas mapapakinabangan mo iyan kaysa sa akin. Nang tanggapin ni Clara ang libro, ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagdikit. Ang parehong kislap, ang parehong hindi inaasahang kuryente. Ngunit sa pagkakataong ito, walang umiwas. Nagtagal ang kanilang tingin ng ilang segundo. Para kay Marco, ang mga sandaling iyon ang nagbigay kulay sa kanyang kulay-abong mundo. Nakita niya si Clara hindi lang bilang isang nurse, kundi bilang isang tao, isang babaeng matatag, mabait, at may sariling mga pangarap at pasanin. Isang hapon, naabutan sila ng ulan. Malakas. Ang tunog ng pagpatak nito sa bubong ay nagbigay ng isang payapang pakiramdam sa silid. Para maiwasan ang kalungkutan, nagpasya si Marco na manood sila ng Z. Anong gusto mong panoorin? Tanong ni Clara. Kahit ano, sagot ni Marco. Basta huwag lang drama. Nag-scroll si Clara sa mga channel at huminto sa isang comedy film. Isang luma, slapstick na pelikula. Sa una, tahimik lang silang nanonood. Ngunit nang may isang eksenang hindi inaasahan, isang tunog ang lumabas mula kay Marco, isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig. Isang tawa. Hindi ito malakas. Hindi ito magarbo. Ngunit ito ay totoo. Napatingin sa kanya si Clara, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkagulat na sinundan ng isang malawak at matamis na ngiti. At nang makita niya ang ngiti nito, natawa ulit si Marco, mas malakas na sa pagkakataong ito. Sa sandaling iyon, sa gitna ng tawanan at sa ilalim ng tunog ng ulan, naramdaman ni Marco ang isang bagay na halos nakalimutan na niya. Pag-asa. Huminto siya sa pagtawa at tinitigan si Clara. Sa liwanag mula sa Z, nakita niya ang kinang sa mga mata nito. Nakita niya ang kagandahan sa simpleng anyo nito. At sa unang pagkakataon, nang tingnan niya ang sarili niyang refleksyon sa madilim na screen ng Z, hindi pagkasuklam ang kanyang naramdaman, kundi isang maliit na kislap ng pagtanggap. Dahil kay Clara. Lahat ng ito ay dahil kay Clara. Ngunit tulad ng kidlat na biglang gumuguhit sa kalangitan, ang mga sandali ng kapayapaan ay hindi nagtatagal. Biglang tumunog ang intercom sa kanyang silid. Ang boses ng kanilang kasambahay, si Manang Rosa, ay narinig, may halong pag-aalinlangan. Sir Marco, may bisita po kayo sa baba. Kumunot ang noo ni Marco. Wala siyang inaasahang bisita. Ang tanging regular na bisita't niya ay ang kanyang ina, at laging itong nagpapaalam. Sino raw, Manang? Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Si Ma'am Isabel po, sir. Ang pangalan ay bumagsak na parang bomba sa tahimik na silid. Ang tawanan ay namatay. Ang pag-asa ay naglaho. Napalitan nito ng isang malamig at nakakabinging ingay sa isipan ni Marco. Napatingin siya kay Clara. Nakita niya ang pagkagulat at pagkalito sa mukha nito. Bago pa man siya makasagot, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Isabel Roses. Maganda pa rin. Perpekto. Nakasuot ng isang simpleng puting bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang malaanghel na anyo. Ang kanyang buhok ay basa ng ulan at ang kanyang mga mata ay namumugto na parang kanina pa siya umiiyak. Huminto siya sa gitna ng silid, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Marco. Tila hindi niya nakikita si Clara na nakatayo sa gilid na parang isang anino.
Dahan-dahan, isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Marco, mahal. Sabi ni Isabelle, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Ang mga salita ni Isabelle ay parang laso na dahan-dahang gumapang sa loob ng silid, pinapatay ang lahat ng saya at pag-asa na naramdaman ni Clara ilang sandali lang ang nakalipas. Marco, mahal. Patawarin mo ako. Nakatayo si Clara sa gilid, ang remote control ng DC ay nanlalamig sa kanyang kamay. Sa isang iglap, naramdaman niyang hindi siya kabilang doon. Ang init at koneksyon na namagitan sa kanila ni Marco ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig na pader. Siya ang nurse. Ang babaeng ito ang nakaraan. At ang nakaraan ay laging mas makapangyarihan. Pinanood niya kung paano nagbago ang ekspresyon ni Marco. Ang bakas ng ngiti ay nabura, napalitan ng isang maskara ng pagkalito, sakit, at isang bagay na hindi niya mabasa, marahil ay pananabik. Pagkatapos ng lahat, ito ang babaeng minahal niya, ang babaeng kasama niya sa litrato, ang mukha sa kanyang mga bangungot. Anong ginagawa mo dito, Isabel? Tanong ni Marco, ang boses ay magaspang, ngunit wala na ang dating tigas. Naglakad si Isabel palapit, ang bawat hakbang ay puno ng drama. Hindi kita matiis, Marco. Sinubukan ko. Sinubukan kong lumayo, pero gabi-gabi, ikaw ang nasa isip ko. Ang nangyari ang aksidente na takot ako. Mahina ako. Patawarin mo ako sa pagiging duwag. Lumuhod dito sa harap ng upuan ni Marco, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang perpektong mukha. Ito ay isang eksena mula sa isang pelikula at si Isabel ang bida. Naramdaman ni Clara na kailangan na niyang umalis. Excuse me po, sabi niya ng mahina, nagsimulang lumakad patungo sa pinto. Ngunit bago pa siya makalabas, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Elena. Ang mukha nito ay nagliwanag nang makita si Isabel. Isabelle, Ija, sabi ng matandang babae, ang boses ay puno ng init na hindi kailanman narinig ni Clara na ginamit sa kanya. Mabuti naman at nagpakita ka na. Alam mo bang ikaw lang ang hinihintay ng anak ko? Nilapitan ni Doña Elena si Isabelle at tinulungan itong tumayo. Tingnan mo, Marco. Bumalik na siya. Sabi ko naman sa'yo, mahal ka niya. Ang buong atensyon ay nasa kanila. Naging invisible si Clara. Isang multo sa sarili niyang lugar ng trabaho. Kinuha niya ang pagkakataon para tahimik na kunin ang kanyang bag. M. Santos, biglang sabi ni Doña Elena, ang tono ay bumalik sa pagiging malamig. Ipaghanda mo kami ng tsaa. At dalhin mo dito sa silid ni Marco. Hindi ito pakiusap. Isa itong utos na naglalagay sa kanya sa lugar ng isang kasambahay. Napakuyom si Clara ng kanyang mga kamay, ngunit tumango lamang siya. Opo, maam. Habang naglalakad siya palabas, narinig niya ang boses ni Isabel. Sino siya, tita? Ah, ang nurse lang niya. Huwag mo siyang intindihin, sagot ni Doña Elena. Sa kusina, habang nag-aantay na kumulo ang tubig, nanginginig ang mga kamay ni Clara. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam sa kanyang sikmura. May mali. Ang pag-arte ni Isabel ay masyadong perpekto. Ang mga luha ay masyadong napapanahon. Nang bumalik siya sa silid dala ang tray ng tsaa, naabutan niya si Isabel na nakaupo sa tabi ni Marco, hawak ang kamay nito. Ikinukwento nito ang isang bersyon ng gabi ng aksidente. Lasing ka noon, Marco. Medyo nagtatalo tayo. Pagkatapos bigla na lang. Nawalan ka ng kontrol sa manibela, sabi ni Isabel, ang boses ay nanginginig. Nataranta ako. Ang daming dugo. Hindi ko alam ang gagawin ko. Tumakbo ako para humingi ng tulong pero pagbalik ko, nandoon na ang mga pulis. Sobrang trauma ang idinulot nito sa akin. Tumango-tango si Doña Elena, puno ng simpatya. Si Marco naman ay nakikinig lamang, ang mukha ay blanko, sinusubukang ikonekta ang mga salita ni Isabel sa mga pira-pirasong alaala sa kanyang isipan. Inilapag ni Clara ang tsaa sa mesa. Vovok niyang naibagsak ang isang kutsarita na gumawa ng ingay. Yumuko siya para pulutin ito, at sa ilalim ng mesa, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang cellphone ni Isabel na nakapatong sa kandungan nito ay umilaw. Isang mensahe. Okay ba ang acting ko? Maniniwala na ba siya?
Hindi nakita ni Clara kung sino ang nagpadala dahil mabilis itong pinatay ni Isabel. Ngunit nabasa niya. Malinaw na malinaw. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Clara. Ang kanyang mga hinala ay nagkaroon ng laman. Hindi ito pag-ibig. Hindi ito pagsisisi. Ito ay isang palabas. Tumayo siya ng tuwid, ang kutsarita ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay kalmado pa rin, ngunit sa loob-loob niya, isang bagyo ang namumuo. Ang babaeng ito ay nagsisinungaling. At si Marco, sa kanyang marupok na estado, ay naniniwala. May kailangan pa po ba kayo? Tanong ni Clara, ang boses ay propesyonal, ngunit may diin. Tumingin sa kanya si Isabel, ang mga mata ay puno pa rin ng kunwaring luha. Wala na, salamat, hindi. Clara, sabi ni Clara, hindi inaalis ang kanyang tingin. Clara. Salamat, sabi ni Isabel, bago bumaling ulit kay Marco. Nagpaalam na si Clara para umuwi. Habang nasa biyahe, hindi maalis sa isip niya ang mensahe sa cellphone. Sino ang kausap niya? Bakit siya umaarte? Pagdating sa bahay, sa halip na magpahinga, binuksan niya ang kanyang lumang laptop. Isang bagay ang bumabagabag sa kanya. Ang kwento ni Isabel. Nawalan ka ng kontrol sa manibela. Nag-type siya sa search engine, Marco de Villa car accident. Libu-libong resulta ang lumabas. Mga balita, mga artikulo ng tsismis. Karamihan ay pare-pareho lang ang sinasabi. Ngunit nagtiyaga siya, nag-scroll pababa, naghahanap ng kahit anong maliit na detalye. At doon niya nakita. Isang link sa isang maliit na blog ng isang hindi sikat na mamamahayag. Isang maikling artikulo na isinulat ilang araw pagkatapos ng aksidente na hindi pinansin ng malalaking media outlets. Mga katanungan sa De Villa crash, isang detalye na pinalampas. Binuksan niya ang link. Ang artikulo ay naglalaman ng isang kopya ng initial police report na isinapubliko sa ilalim ng Freedom of Information. Karaniwang mga detalye lang. Ngunit may isang pangungusap sa dulo, sa ilalim ng key forensic notes, na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Clara. Initial findings show traces of fabric and scuff marks consistent with a high-heeled shoe found near the accelerator pedal. Mga bakas ng sapatos na may mataas na takong malapit sa silinyador. Napatitig si Clara sa screen. Alam niya ang mga sapatos na isinusuot ni Marco. Palaging mamahaling leather shoes. Hindi ito nagsusuot ng sapatos na may takong. Ngunit may isang tao sa kotse na iyon na nagsusuot. Isang ahas. Isang sinungaling. At ngayon, marahil, isang kriminal. Ang mansyon ay biglang naging isang entablado, at si Marco ang manonood na pilit pinapipili sa dalawang dula. Ang unang dula ay ang mundo ni Isabel. Ito ay pamilyar at nakakasilaw. Bawat araw, dumarating ito na may dalang piraso ng kanyang nakaraan. Isang araw, ito ay ang kanyang paboritong steak, na luto sa paraang siya lang ang nakakaalam. Habang kumakain siya, umupo ito sa tapat niya, ang mga mata ay nagniningning. Naaalala mo ba, Marco, sabi nito, ang boses ay malambing. Ganito rin ang kinain natin sa anniversary natin sa Tagaytay. Tayong dalawa lang. Ang saya natin noon. Ang bawat salita ay isang paalala ng buhay na ninakaw sa kanya, ang buhay kung saan siya ay buo, makapangyarihan, at minamahal ng pinakamagandang babae sa kanyang paningin. Naramdaman niya ang pananabik, isang masakit na paghahangad na maibalik ang lahat ng iyon. Ang ikalawang dula ay ang tahimik na mundo ni Clara. Ito ay simple at payapa. Naroon pa rin ang pang-araw-araw na routine nila, therapy, pag-inom ng gamot, paminsan-minsang pag-uusap. Ngunit ngayon, may isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Ang dating madaling koneksyon ay napalitan ng isang kirot ng awkwardness. Nakikita niya ang pag-iwas sa mga mata ni Clara, at nararamdaman niya ang sarili niyang pag-aalinlangan. Ang kapayapaan na hatid ni Clara ay nagsimulang magmukhang kahinaan sa harap ng maningning na pangako ng nakaraan ni Isabel. Isang hapon, habang nag-iisa sila ni Isabel sa hardin, sinimulan nitong itanim ang lason. Nakikita ko kung gaano kanya inaalagaan, sabi ni Isabel, tinutukoy si Clara. She seems efficient. Huminto ito at tinitigan siya, ang mga mata ay puno ng kunwaring pag-aalala. Mag-ingat ka lang sa kanya, Marco. I'm just worried about you.
Mahirap magtiwala sa mga taong bigla na lang sumusulpot kapag may kailangan sila. Lalo na ngayon na navulnerable ka. Hindi siya ganoon, mabilis na sagot ni Marco, ngunit ang depensa ay mahina. Ang mga salita ni Isabelle ay tumusok sa kanyang pinakamalaking takot, ang maging isang biktima, isang taong kahabag-habag na pinagsasamantalahan. Ang pride niyang nasugatan ay biglang nagising. At ang kanyang mga pagdududa ay lumago ng gabing iyon. Papasok na sana siya sa kanyang silid-tulugan nang makita niyang bahagyang nakabukas ang pinto sa study room. Nakita niya si Clara sa loob, nakaupo sa harap ng sarili nitong laptop. Ang liwanag mula sa screen ay nag-iilaw sa kanyang seryosong mukha. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang mga yapak ay walang ingay. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya kung ano ang nasa screen. Isang kopya ng police report ng kanyang aksidente. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Bakit? Bakit niya tinitingnan iyon? Anong karapatan niya? Ang mga salita ni Isabelle ay umalinggaw sa kanyang isipan. Mahirap magtiwala. Anong ginagawa mo? Tanong ni Marco, ang boses ay malamig at walang emosyon. Nagulat si Clara. Sa isang mabilis na kilos, isinara niya ang laptop. Masyadong mabilis. Masyadong kahina-hinala. Wala po. Marco, sabi nito, tumayo at hinarap siya. May binabasa lang ako tungkol sa mga gamot mo. Isang halatang kasinungalingan. Alam niya ang kanyang nakita. Ganoon ba, sabi niya, ang pagdududa ay malinaw sa kanyang tono. Tinalikuran niya ito at pumasok sa kanyang silid, ang isip ay puno ng mga tanong. Kinabukasan, ang kanyang ina ang nagbigay ng sagot. Pumasok si Doña Elena sa kanyang silid, may dalang isang brown na folder. Inilapag niya ito sa mesa. Pinatingnan ko ang background niya, sabi ni Doña Elena, ang boses ay walang pakialam. Para lang sigurado tayo. Nag-aalangan si Marco, ngunit binuksan pa rin niya ang folder. Sa loob may mga dokumento. Mga bank statement. Mga loan application. Mga papeles na nagpapakita na ang pamilya Santos ay baon sa utang. Ang ospital kung saan nagpapagamot ang kapatid nito ay mamahalin. Ang kanilang bahay ay nakasangla. Tingnan mo, anak, sabi ng kanyang ina, ang boses ay bumaba na parang isang makamandag na bulong. Hindi ko sinasabing masama siyang tao. Pero isang babaeng galing sa pamilyang ganito na may ganitong mga pangangailangan, ano sa tingin mo ang gusto niya mula sa isang Devilla? Isinara ni Marco ang folder. Ang bawat piraso ng ebidensya ay nagtutugma. Ang pag-aalaga. Ang pagiging malapit. Ang pag-imbestiga sa kanyang aksidente. Ang utang ng pamilya nito. Ang kapayapaan na naramdaman niya kasama si Clara ay biglang nagmukhang isang stratehiya. Ang kabaitan nito ay naging isang pagkalkula. Nang gabing iyon, bumalik si Isabel sa kanyang silid, nagkunwaring may naiwan. Habang naghahanap ito, hindi sinasadyang inahulog ang isang mamahaling diamond necklace mula sa kanyang bag at gumulong ito sa ilalim ng isang silya malapit sa banyo. Hindi niya ito pinansin at umalis. Ngunit nakita ni Marco. Nakita niya ang kalkuladong kilos. Hindi niya pa naiintindihan ang plano, ngunit naramdaman niya na ito ay isang patibong. At sa kanyang naguguluhang isipan, hindi niya alam kung sino ang hinuhulihan at kung sino ang dapat niyang pagkatiwalaan. Ang bawat araw ay parang paglalakad sa isang manipis na alambre. Ramdam ni Clara ang pagbabago sa hangin, ang unti-unting panlalamig ni Marco, ang matatalim na tingin ni Doña Elena, at ang matatamis ngunit makamandag na ngiti ni Isabel. Ang mansyon, na minsan niyang itinuring na isang lugar ng pag-asa, ay naging isang pugad ng mga ahas. Ang kanyang tanging sandata ay ang katotohanan, isang katotohanan na hindi pa niya kayang patunayan. Ang police report. Ang mga salitang high-heeled shoe ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Isang hapon, habang tinutulungan niya si Marco sa kanyang therapy, sinubukan niyang buksan ang usapan. Marco, sabi niya, ang boses ay maingat. Tungkol sa aksidente mo di. Anong meron doon? Putol nito, ang tono ay biglang naging depensibo. Hindi na ito tumingin sa kanya. May mga bagay lang na hindi nagtutugma sa isip ko, pagpapatuloy ni Clara. Yung kwento ni Isabel. Si Isabel ang biktima dito, Clara. Katulad ko, sabi ni Marco, ang boses ay tumigas. Huwag mo siyang pagdudahan. Tapos na ang usapang ito.
Isang pader. Isang matibay na pader na itinayo ng kasinungalingan. Natahimik si Clara, naramdaman ang pait ng pagkatalo. Paano niya ipaglalaban ang isang taong ayaw maniwala sa kanya? Nang gabing iyon, nagsimulang kumilos ang mga ahas. Nagkakatipon silang lahat sa sala, si Marco, si Doña Elena, at si Isabel. Si Clara naman ay naghahanda na para umuwi, inaayos ang kanyang bag sa isang sulok. Biglang tumayo si Isabel, ang kamay ay nasa kanyang dibdib, ang mukha ay nagpapakita ng pagkabalisa. Nawawala ang kwintas ko, sabi nito, ang boses ay sapat na malakas para marinig ng lahat. Yung binigay mo sa akin, Marco. Yung may diamante. Agad na tumayo si Doña Elena. Saan mo huling nakita, Ija? Dito lang kanina sa bag ko, sagot ni Isabel, habang kunwaring naghahanap. Sigurado akong nandito lang iyon. Napatingin si Clara sa kanila, isang masamang premonisyon ang gumapang sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang mga tingin na bumabaling sa kanya. Baka naman nawawala lang talaga, Isabel, sabi ni Marco, ngunit ang kanyang boses ay walang kasiguraduhan. Ngumiti si Doña Elena, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Well, ilan lang naman tayo dito. At si Inma Santos ay paalis na. Tumingin ito kay Clara, ang mga mata ay naniningkit. Let's just check her bag para matapos na ang usapan. For everyone's peace of mind. Ang suhestyon ay nakakabastos at nakakahiya, ngunit sinabi ito sa paraang tila ito ang pinakamakatwirang gawin. Nako, tita, wag na po, sabi ni Isabel, na gumaganap sa papel ng isang mabait na anghel. Nakakahiya naman kay Clara. Baka naman nahulog ko lang talaga kung saan. Ngunit ang lason ay naitanim na. Ang pagdududa ay nakapalibot na kay Clara. Hindi, kailangan nating malaman, giit ni Doña Elena. Tumingin ito sa isa sa mga kasambahay na nakatayo sa gilid. Maria, tingnan mo ang bag ni Emma Santos. Nanigas si Clara sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay kumakaripas. Hindi ninyo kailangang gawin yan. Wala po akong kinuha. Kung wala kang tinatago, hindi ka matatakot, sagot ni Doña Elena, ang boses ay puno ng otoridad. Tumingin si Clara kay Marco, naghahanap ng tulong, ng isang taong kakampi sa kanya. Ngunit si Marco ay nakatingin lamang sa sahig, ang mukha ay hindi mabasa, isang taong nalulunod sa sarili niyang pagdududa. Iniwan siya nitong mag-isa. Walang magawa, hinayaan niyang buksan ng kasambahay ang kanyang bag. Isa-isang inilabas ang kanyang mga gamit. Ang kanyang pitaka. Ang kanyang suklay. Ang librong ipinahiram ni Marco. At pagkatapos, isang bagay na kumikinang. Kinuha ito ni Maria at itinaas. Isang silver na kwintas na may isang malaking diamante sa gitna, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang katahimikan sa silid ay nakabibingi. Diyos ko, sabi ni Isabel, tinakpan ang kanyang bibig na parang hindi makapaniwala. Si Doña Elena ay ngumisi, isang ngisi ng tagumpay. Well. Ano na masasabi mo ngayon, Gil Santos? Lahat ng dugo sa katawan ni Clara ay tila bumagsak sa kanyang mga paa. Tumingin siya sa kwintas, pagkatapos ay kay Isabel, at sa wakas, kay Marco. Ang sakit sa mga mata ni Marco ay mas masahol pa kaysa sa anumang akusasyon. Isang tingin ng matinding pagkadismaya. Isang tingin ng isang taong pinagtaksilan. At sa tingin na iyon, alam ni Clara na tapos na ang lahat. Nahulog siya sa patibong. Magnanakaw ka pala. Ang mga salita ni Marco ay mahina, halos isang bulong, ngunit tumama ito sa kanya na parang isang malakas na sampal. Magnanakaw ka pala. Ang mga salita ay lumabas sa bibig ni Marco bago pa man niya ito mapigilan. Bawat pantig ay may kasamang pait. Ang imahe ng kumikinang na kwintas sa kamay ng kasambahay ay parang isang patunay sa lahat ng kanyang mga kinatatakutan. Ang mga bulong ni Isabelle. Ang folder mula sa kanyang ina. Ang pagtatago ni Clara ng police report. Ang lahat ay nag-ugnay-ugnay sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawan ng panluloko. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng nagpatawa sa kanya, ang babaeng nagbigay sa kanya ng pag-asa. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Sir Marco, hindi totoo yan, maniwala kayo sa akin. Ang tinig ni Clara ay basag, puno ng desperasyon. Tumingin siya rito. Nakita niya ang mga luha na namumuo sa mga mata nito.
Dati ang mga luhang iyon ay gugutay sa kanyang puso. Ngunit ngayon, ang nakikita lamang niya ay ang mga pekeng luha ni Isabelle. Sino ang nagsasabi ng totoo? Ang puso niya ay sumisigaw ng isang pangalan, ngunit ang kanyang isip, na nilaso ng pagdududa, ay sumisigaw ng iba. Maniwala, isang mapaklang tawa ang kumawala kay Marco. Ang dating init na naramdaman niya para dito ay napalitan ng isang nagielong galit. Galit hindi lang dito, kundi sa sarili niya. Galit dahil naging tanga siya. Paano ako maniniwala sa isang taong mukhang pera? Paano ako maniniwala sa isang taong sinamantala ang kahinaan ko? Bawat salita ay parang isang punyal na itinarak niya hindi lang kay Clara, kundi pati na rin sa sarili niyang puso. Gusto niyang bawiin ang mga iyon, ngunit ang kanyang nasaktang pride ay masyadong malakas. Tumingin siya sa kanyang ina at kay Isabel. Nakatayo sila roon, mga anino ng tagumpay. Si Doña Elena, na may ekspresyon ng pagiging tama. Si Isabelle, na may tingin ng isang naawang anghel, isang perpektong pag-arte. At doon, nagpasya siya. Pinili niya ang pamilyar na kasinungalingan kaysa sa masakit na posibilidad ng katotohanan. Tapos na ang trabaho mo dito, sabi niya kay Clara, ang kanyang boses ay naging kasing tigas ng bato. Ang init ng dugo ay umakyat sa kanyang ulo, at ang tanging gusto niya ay ang mawala na ito sa kanyang paningin, kasama ang lahat ng kahihiyan at pagkabigo na dala nito. Marco, pakiusap Pagmamakaawa ni Clara, isang hakbang palapit sa kanya. Huwag akong lalapitan, sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw sa buong sala. Kinuha mo na ang pera namin, ngayon ay aalis ka na. Isang malakas na sampal. Iyon ang naramdaman ni Clara, kahit na walang kamay na dumampi sa kanya. Nakita ni Marco ang sakit sa mga mata nito, isang sakit na totoo, hindi tulad ng mga luha ni Isabelle. Sa isang iglap, nag-alinlangan siya. Ngunit huli na ang lahat. Umalis ka na, sigaw niya ulit, itinuturo ang pinto. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Hindi na nagsalita si Clara. Ang pag-asa sa kanyang mga mata ay namatay. Napalitan ito ng isang blangkong pagtingin, isang pagtingin ng isang taong tuluyan ng sumuko. Tumango ito ng dahan-dahan, hindi sa pagsang-ayon, kundi sa pagtanggap. Tumalikod ito. Walang salita. Walang huling tingin. Habang naglalakad ito patungo sa pinto, bawat hakbang ay parang isang martilyo na pumupukpok sa dibdib ni Marco. Napanood niya ang pag-alis ng babaeng nagturo sa kanya kung paano muling huminga. At wala siyang ginawa para pigilan ito. Nang sumara ang pinto, isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa silid. Mabuti naman at natapos na yon, sabi ni Doña Elena, binabasag ang katahimikan. Lumapit si Isabel sa kanya at hinawakan ang kanyang braso. Okay ka lang, Marco. Nandito na ako. Hindi na kita iiwan. Ngunit hindi na niya marinig ang mga ito. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa saradong pinto. Inaasahan niyang makakaramdam siya ng ginhawa ng tagumpay. Ngunit wala. Ang naramdaman niya ay isang malawak, madilim at nakakatakot na kawalan. Iniwan niya si Isabelle at ang kanyang ina sa sala at pumasok sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto at sumandal dito. Tumingin siya sa paligid. Ang silid na dati kulungan niya ay naging isang santuwaryo dahil kay Clara. Ngayon, bumalik ito sa pagiging kulungan. Nakita niya ang librong ipinahiram niya dito, nakapatong pa rin sa mesa. Kinuha niya ito. Sa pagitan ng mga pahina, may isang tuyong bulaklak, isang sampagita na pinitas nito mula sa hardin noong isang araw. Isinara niya ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, hindi ang sigaw ni Isabelle ang kanyang narinig, kundi ang tunog ng tawa ni Clara. Ang mga araw pagkatapos umalis ni Clara ay isang impyerno na nagkunwaring langit. Nandyan si Isabelle, laging nakangiti, laging handang tulungan. Ngunit ang kanyang pag-aalaga ay walang kaluluwa. Isang umaga, habang sinusubukan ni Marco ang kanyang therapy exercises, naupo ito sa tabi niya, abala sa pag-scroll sa kanyang cellphone. Dahan-dahan lang, baka masira ang mga kuko ko, reklamo nito nang subukan ni Marco na humawak sa braso nito para sa suporta. Saka, Marco, pwede bang bilisan natin? May imimit pa ako sa salon mamaya. Hindi ito katulad ng mga kamay ni Clara, na laging matatag at handang sumalo. Hindi ito katulad ng boses ni Clara, na laging kalmado at nagbibigay lakas.
Ang presensya ni Isabel ay hindi nakakaginhawa, ito ay nakakairita. Ang katahimikan sa mansyon ay bumalik, ngunit hindi na ito payapa. Ito ay malungkot. Isang malawak na kawalan na may hugis ng isang babaeng simple lang manamit at may dalang libro. Sa bawat sulok, nakikita niya ang alaala ni Clara, sa upuan kung saan ito nagbabasa, sa mesa kung saan nito inilalapag ang kanyang pagkain, sa bintana kung saan sila sabay na nanood ng pagpatak ng ulan. Isang gabi, habang nag-aayos si Isabel para sa isang party na pupuntahan nito, lumapit ito kay Marco para magpaalam. Yumuko ito para halikan siya sa pisngi. At sa sandaling iyon, naamoy niya ang pabango nito. Isang matamis, mamahaling pabango. Ang amoy na iyon. Biglang bumalik ang lahat. Hindi na malabo. Malinaw na parang kristal. Nasa loob sila ng kotse. Umuulan. Ang ilaw mula sa mga poste ay dumadaan ng mabilis. Galit siya. Galit na galit. Sabi ko na sayo, tapos na tayo, Isabel. Ang boses niya, matigas at pinal. Ang mukha ni Isabel hindi umiiyak. Galit. Ang mga mata nito ay nag-aapoy. Hindi mo ako pwedeng iwan, Marco. Hindi ngayon. Isang bigla ang pag-ikot ng manibela. Hindi siya ang may hawak. Naramdaman niya ang bigla ang pag-swerve ng sasakyan, ang pagkawala ng kontrol. Ang huli niyang nakita ay ang mukha ni Isabel, puno ng takot, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili nito. Marco, ayos ka lang ba? Napabalik siya sa kasalukuyan. Naitulak niya si Isabel palayo, ang kanyang paghinga ay mabilis, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Tinitigan niya ito na parang ngayon lang niya ito nakita. Umalis ka, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Pero, Marco. Sinabi ko, umalis ka. Nataranta si Isabel at mabilis na lumabas ng silid. Naiwan si Marco na mag-isa, nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nakakakilabot na katotohanan na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Pumunta siya sa kanyang study table. Kinuha niya ang brown folder na ibinigay ng kanyang ina. Binuklat niya ulit ito. Ang mga utang. Ang nakasanglang bahay. Dati ito ang ebidensya ng motibo. Ngayon, iba na ang nakikita niya. Nakikita niya ang isang babaeng nagsusumikap para sa kanyang pamilya. Naalala niya ang dignidad sa mukha ni Clara nang sinadya niyang tapunan ito ng sopas. Naalala niya ang kanyang profesionalismo, ang kanyang hindi matitinag na katatagan. Isang taong may ganitong klaseng pride, isang taong may ganitong paninindigan hinding-hindi magnanakaw ng isang kwintas. Isang patibong. At siya, ang tanga, ang bulag, ay nahulog dito. Hinawakan niya ang kanyang ulo, ang pagsisisi ay parang lason na kumakalat sa kanyang mga ugat. Itinaboy niya ang tanging taong totoo sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Kailangan niyang malaman. Kailangan niya ng pruweba. May isang tao siyang pinagkakatiwalaan, isang taong laging tapat sa kanya at hindi sa kanyang ina. Ang kanyang personal na abogado. Nag-dial siya. Attorney Reyes, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. May ipapagawa ako sa'yo. Confidential. Ano po iyon, sir? Iimbestigahan mong muli ang aksidente ko. Off the books. Lahat. Gusto ko ng lahat ng detalye, bawat report, bawat testimonya, utos ni Marco, ang boses ay bumalik sa pagiging kalmado, kontrolado, at mapanganib. Magsimula ka sa initial police report. Hanapin mo ang lahat ng maaaring pinalampas ng mga pulis. At bilisan mo. Masusunod po, sir. Makalipas ang ilang oras, habang nakaupo siya sa dilim, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Sir Marco, si Attorney Reyes po ito. Ang boses ng abogado ay apurado. May nahanap na kami agad. Ano iyon? Sir, may problema sa testimonya ni Ms. Roses. May nakita kaming witness na hindi kailanman tinawagan ng pulis. Ang mga araw pagkatapos niyang mapalaya sa mansyon ay isang malabong panaginip. Ginugo ni Clara ang unang 2 araw na nakakulong sa kanyang kwarto. Ang bigat ng pagtataksil ay parang isang kumot na bumabalot sa kanya. Hindi ang pagkawala ng trabaho ang masakit, kundi ang tingin sa mga mata ni Marco, ang pagkadismaya, ang pagkasuklam. Iyon ang sumira sa kanya.
Sa ikatlong araw, isang mahinang katok sa kanyang pinto ang gumising sa kanya. 8. Ang boses ng kanyang kapatid na si Leo. Dahan-dahan siyang bumangon at binuksan ang pinto. Nakaupo si Leo sa kanyang wheelchair, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ate, hindi ka pa kumakain mula nung isang araw, sabi nito. Ano ba talaga ang nangyari? At doon, bumigay na si Clara. Umiyak siya. Ikinuwento niya ang lahat, ang pag-asa, ang unti-unting paglapit nila ni Marco, ang pagbabalik ni Isabel, at ang masakit na patibong. Nakikinig si Leo ng walang imik. Nang matapos si Clara, hindi awa ang nakita niya sa mga mata ng kapatid niya, kundi determinasyon. Kung ganoon, ate, sabi ni Leo, ang boses ay matatag. Hahayaan mo na lang ba na sila ang manalo? Hahayaan mo na lang bang isipin niya na isa kang magnanakaw? Pero anong magagawa ko, Leo? Hindi siya naniwala sa akin, sagot ni Clara, ang boses ay basag. Hinawakan ni Leo ang kanyang kamay. Kung hindi siya naniwala sa mga salita mo, baka maniwala siya sa katotohanan. Sabi mo may mali sa police report. Hanapin mo ang katotohanan, ate. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Para sa pangalan mo. Ang mga salita ng kanyang kapatid, na mas nakaranas ng hirap kaysa sa kanya, ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Tama si Leo. Hindi pa tapos ang laban. Kinuha niya ang kanyang laptop at tiningnan ulit ang article. Isang witness na hindi kailanman tinawagan. Sino? Saan? Ang article ay hindi nagbigay ng pangalan, ngunit nagbigay ito ng lokasyon ng aksidente. Kinabukasan, pumunta si Clara doon. Isa itong madilim na kalsada na may ilang tindahan sa gilid. Nagsimula siyang magtanong-tanong. Walang nakakaalam. Halos mawalan na siya ng pag-asa nang may isang matandang babae na nagturo sa kanya sa isang maliit na stall ng sigarilyo sa kanto. Subukan mo kay Mang Cardo, sabi ng babae. Lagi yang nandyan, gabit araw. Nanginginig ang mga kamay ni Clara habang nilalapitan niya ang matandang lalaki. Ipinakita niya ang litrato ni Marco mula sa isang news article. Mang Cardo, naaalala niyo po ba ang aksidenteng ito? Ilang buwan na po ang nakalipas. Tinitigan ng matanda ang litrato pagkatapos ay tumingin sa kanya. Iha. Imposibleng makalimutan. Ang lakas ng bangga. May nakita po ba kayo? Tumango si Mang Cardo. Nakita ko ang lahat. Narinig ko ang sigaw. Nakita ko ang usok. At nakita ko di. Huminto ito at tiningnan siya ng mabuti. Nakita ko ang isang babae. Maganda, nakaputing bestida. Siya ang unang lumabas. Galing sa driver's seat. Tumingin siya sa paligid, natataranta, tapos tumakbo palayo sa dilim. Marco. Isang street vendor, sir. Ang pangalan niya ay Ricardo Cardo Reyes. Nakita niya ang lahat. Ang boses ni Atty. Reyes sa telepono ay ang huling pako sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Isabel. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Marco, ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsi. Nahanap na siya ng team ko, sir. Handa siyang tumestigo. Good, sabi ni Marco. May isa pa akong ipapagawa sa'yo. Ibinigay niya ang kanyang mga instruksyon, bawat salita ay kalkulado. Isang plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagkuha ng hustisya. At sa pagbawi ng isang bagay na mas mahalaga pa. Kinagabihan, ipinatawag niya si Isabelle at ang kanyang ina. May mahalaga akong announcement, sabi niya sa dalawa, na parehong nagulat sa biglaang pagbabago ng kanyang kilos. Ngumiti siya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Napag-isipan ko na. Panahon na para bumalik ako sa dati. Panahon na para ayusin natin ang lahat. Nagkatinginan si Doña Elena at Isabelle, ang kanilang mga mukha ay puno ng tagumpay. Maghahanda ako ng isang maliit na dinner bukas ng gabi, pagpapatuloy ni Marco. Tayong tatlo lang. Para opisyal na nating ipagdiwang ang pagbabalik mo, Isabelle. Oh, Marco. That's wonderful, sabi ni Isabel, yumakap sa kanya. Naramdaman ni Marco ang pagkasuklam sa pagdampi ng balat nito, ngunit pinanatili niya ang kanyang ngiti. Yes. It will be ignite to remember. Nang sumunod na gabi, ang dining room ay nakahanda.
Ang mesa ay puno ng mamahaling pagkain. Nakaupo si Doña Elena sa isang dulo, si Isabel ay masayang katabi ni Marco. Ang lahat ay perpekto. To new beginnings, sabi ni Doña Elena, itinaas ang kanyang baso ng wine. Itinaas din ni Marco ang kanyang baso. To the truth. Bago pa man makainom si Isabelle, bumukas ang pinto ng dining room. Pumasok si Atty. Reyes. Kasunod niya si Mang Cardo na may takot ngunit determinadong ekspresyon. At sa likod nila, pumasok ang babaeng hindi na inaasahan ni Marco na muling makikita sa loob ng mansyon na iyon. Si Clara. Nanigas si Isabel sa kanyang upuan, ang baso ng wine ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Marco pagkatapos ay kay Clara. Ano nang ginagawa mo dito? Tanong ni Isabel, ang kanyang boses ay isang nanginginig na bulong na sinubukang itago sa ilalim ng galit. Hindi si Clara ang sumagot. Si Marco. Inimbitahan ko siya, sabi ni Marco, dahan-dahang ibinaba ang kanyang baso. Ang ngiti sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng isang malamig at matalim na tingin na nakatuon kay Isabelle. Dahil may mga bagay tayong kailangang linawin. At sa pagkakataong ito, gusto kong marinig ng lahat ang totoong kwento. Ang dining room, na kanina lang ay puno ng peking selebrasyon, ay biglang napuno ng isang mabigat at nakakamatay na tensyon. Lahat ng mata ay nakatuon kay Marco, na nakaupo sa dulo ng mesa na parang isang hukom. Marco, ano nang ibig sabihin nito? Tanong ni Doña Elena, ang kanyang boses ay maihalong pagkalito at galit. Bakit narito ang mga taong ito? Hindi pinansin ni Marco ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Isabel, na ngayon ay namumutla na parang isang multo. Bago tayo magpatuloy, sabi ni Marco, gusto kong ipakilala sa inyo si Mang Cardo. Tumango siya sa matandang lalaki. Mang Cardo, maaari niyo po bang ikwento sa amin kung ano ang nakita ninyo noong gabi ng aksidente ko? Nanginginig man, tumayo ng tuwid si Mang Cardo. Nasa stall po ako noon. Narinig ko ang malakas na bangga. Nakita ko pong umusok ang kotse. At nakita ko po siyang lumabas, sabi niya, itinuro si Isabel. Galing po siya sa driver's seat. Tumakbo po siya palayo bago pa man dumating ang mga pulis. Sinungaling, sigaw ni Isabelle, biglang tumayo. Sino ka para siraan ako? Bayad ka, no? Binayaran ka nila. Hindi pa tayo tapos, Isabel, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatahimik sa lahat. Tumingin siya sa kanyang sariling refleksyon sa baso. Alam mo, ang tagal kong sinisi ang sarili ko. Naniwala akong ako ang may kasalanan. Naniwala akong lasing ako. Naniwala akong ako ang nagmamaneho. Huminga siya ng malalim. Pero nitong mga nakaraang araw, bumabalik na ang mga alaala ko. Naaalala ko na ngayon ang lahat. Tumingin siya ng diretsyo kay Isabel. Naaalala kong nakikipaghiwalay ako sa iyo sa loob ng kotse. Naaalala ko ang sigaw mo. At naaalala ko ang pag-agaw mo sa manibela. Hindi totoo yan, pagtanggi ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nagpapakita na ng purong takot. Gusto mo lang akong sisihin dahil iniwan kita. Iniwan? O tinakbuhan, tanong ni Marco. Pinabayaan mo akong mamatay, Isabel. At para pagtakpan ang kasalanan mo, hinila mo ang walang malay kong katawan papunta sa driver's seat. Inilagay mo ang paa ko sa silinyador. Ginawa mo akong kriminal para lang isalba ang sarili mo. Bawat salita ni Marco ay isang pako na lalong nagbaon kay Isabel sa kanyang kasinungalingan. Hindi na siya makapagsalita. Napatingin siya kay Doña Elena, naghahanap ng tulong. Ngunit maging si Doña Elena ay natigilan, ang mukha ay nagpapakita ng pagkasuklam, hindi kay Marco, kundi kay Isabelle. Ang pinrotektahan niyang reputasyon ay sinira ng babaeng akala niya ay solusyon. At ang kwintas, pagpapatuloy ni Marco, kinuha ang maliit na alahas mula sa kanyang bulsa. Alam kong ikaw ang naglagay nito sa bag ni Clara. Isang huling desperadong galaw para masigurong hindi ko malalaman ang katotohanan. Dahil natakot ka sa kanya. Natakot ka na may isang taong makakakita sa akin, hindi bilang isang sirang produkto, kundi bilang isang tao. Sa huli, bumigay si Isabel. Humagulgol siya, hindi ng pagsisisi kundi ng galit. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Kung hindi ka sana nakipaghiwalay sa akin, hindi ito mangyayari.
Akin ka dapat, Marco. Akin lang. Sa hudyat ni Achoy Reyes, pumasok ang dalawang pulis. Ang ingranding hapunan ay naging isang crime scene. Habang isinusubo ang posa sa mga kamay ni Isabel, napatingin ito kay Clara, ang kanyang mga mata ay puno ng purong galit. Ngunit si Clara ay tumingin lamang pabalik, hindi na may takot, kundi may awa. Nang mailabas na si Isabelle at ang mga pulis, naiwan ang katahimikan. Si Doña Elena ay nakaupo, hindi makapaniwala, napahiya. Umalis si Achoy Reyes at Mang Cardo, iniwan ang tatlo sa silid. Si Marco, si Clara, at ang mga pira-pirasong naiwan sa pagitan nila. Dahan-dahang tumayo si Marco. Lumakad siya, hindi patungo sa kanyang ina, kundi patungo kay Clara. Huminto siya sa harap nito. Ang babaeng sinigawan niya. Ang babaeng tinawag niyang magnanakaw. Ang babaeng itinaboy niya. Walang mga salita na sapat para humingi ng tawad. Alam niya iyon. Clara, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Naging bulag ako. Ang mga peklat sa mukha ko, wala yan kumpara sa mga peklat na iniwan ko sa puso mo. Ang pride ko, ang galit ko, hinayaan kong lamunin nila kung sino talaga ako. At sa proseso, sinaktan ko ang tanging taong nakakita sa akin. Hinawakan niya ang kanyang sariling pilat sa mukha. Ang pilat na kinasuklaman niya. Tinuruan mo akong tanggapin ito, sabi niya, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ngayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano magmahal ang isang lalaking may mga peklat. Lumuhod siya. Hindi isang ingranding pagluhod na may dalang singsing. Isang pagluhod na puno ng pagpapakumbaba ng isang sirang lalaki na gustong maging buo muli. Hindi ako hihingi ng kapatawaran dahil alam kong hindi pa ako karapat-dapat. Ang hihingin ko ay pagkakataon. Isang pagkakataon para patunayan sa iyo araw-araw na karapat-dapat ako sa pagmamahal mo. Isang pagkakataon para alagaan ka, tulad ng pag-aalaga mo sa akin. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay puno ng lahat ng emosyon na kanyang itinago. Clara Santos, bibigyan mo ba ako ng pangalawang pagkakataon? Tumingin si Clara sa lalaking nakaluhod sa harap niya. Nakita niya ang kanyang mga sariling peklat, ang takot, ang pagdududa, ang sakit. At nakita niya ang pag-asa. Ang pag-ibig na binuo mula sa mga pira-pirasong puso ay mas matibay, mas totoo. Dahan-dahan, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng kaligayahan. Tumango siya. Isang simpleng tango na nagkumpuni sa kanilang nasirang mundo. At dito nagtatapos ang kwento ni Marco at Clara. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng Pira-Pirasong Puso. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon, katulad ng mga pinagdaanan ng ating mga bida. Sa bawat salitang aking tinipa, naramdaman ko ang kanilang sakit, ang kanilang galit, ang kanilang unti-unting pag-asa, at ang kanilang wagas na pag-ibig. Naging bahagi kayo ng bawat pagpatak ng kanilang luha at ng bawat pagtibok ng kanilang puso. Ang Pira-Pirasong Puso ay hindi lamang isang simpleng kwento ng pag-ibig. Ito ay isang paalala na ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa tibay at busilak ng kalooban. Isa itong salamin na nagpapakita na ang bawat isa sa atin, gaano man karami ang ating mga peklat o pinagdaanang sakit, ay may kakayahang bumangon, magpatawad, at magmahal ng buo. Ito ay isang pagkilala sa kapangyarihan ng pangalawang pagkakataon. Sana'y may mga aral at inspirasyon kayong napulot mula sa paglalakbay ni Marco at Clara. At sana, sa anumang pagsubok na inyong hinaharap, maalala ninyo na laging may pag-asa at laging may puwang para sa pag-ibig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ano ang pinakapumatak na eksena para sa inyo? Anong aral ang inyong natutunan? I-comment ninyo sa ibaba dahil nasasabik akong marinig ang inyong mga saloobin. Muli, mula sa puso ng inyong manunulat, maraming salamat.